Okay, wala tayong intro eh. Pinag-uusap lang tayo bigla. Okay. Pero welcome, JC, Punong Bayan, pinakamagandang pangalan ever. Narinig ko. Salamat. Parang mas legit pa yung pangalan mo sa mga 90% ng journalists natin. Talaga ba? Hindi ka pa nagkaroon ng inisip mo na mag-career ka in broadcast journalism or anything? Hindi. Sa mga interview lang na tulad nito. Ito na yan, parang content Oo, expert. ito na Pero yung sobrang credible eh, no? Pag sinabi JC Punong Bayan, parang dapat pakinggan to. Pero sa Twitter, wala na akong credibility. Wala na, Tanggap ko na yun. Kinancel din nila ako sa Twitter eh. So, wala rin ako magagawa. So, alam mo naman. Hayaan Pero, na natin. if there's anything actually, cancellation, I think it's more a sign of legitimacy than... I guess, yung algorithm kasi, parang matagal ko na rin napag-isipan na parang... Gusto ko yung sound na ginawa mo na parang, okay, sige. Good bright siding rin. Pero, sige. Pero, andito tayo ngayon sa medyo serious talk show. Nakita mo naman, naka-necktie ako. Kaya, So, ibang credible, klaseng talk show to na ikaw pa yung gumawa dahil di ako marunong mag-necktie You're apparently. welcome. So far, ikaw na yung pinaka-mabuting guest. Okay. Kaya si Paul Medina, last episode, hindi siya yung gumawa ng necktie ko. Okay. I made my mark already. But yes, thank you so much. You are very, tawag doon, very much an expert on your field as an economist. Or ano bang tawag sa mga economist? Ekonomista? Ekonomista. Yeah. Pag Tagalog, ekonomista. Ekonomista. Economer. Economer. Ekonomista. Yeah. Ekonomista. And honestly, I just want to talk about, we invited you sa show because I really want to talk about the economy. Sobrang, pag binabato-bato lang natin yun eh. Kasi alam mo yun, di ba pag pangit yung way of living, pag nakita mo nagtaas yung bilihin, sa utak mo, sabihin mo, pangit talaga ng economy natin. Pag nagta-travel ako, makita mo yung ibang bansa na mas develop yung infrastructure nila, yung public transport. No? Sobra. Meron silang sidewalk. Alam mo yun, parati ko Correct. sinasabi yun. Parati yun yung punchline ko. Oo. Na kapag pumatravel ako sa ibang bansa, ang nami-miss ko sidewalk na maayos. Kasi Sidewalk doon na nakakapaglakad ka. Correct. May Google Maps na gumagana, mga ganong klase. That's all you think? Tama ba kami pag sinabi namin ang pangit kasi ng ekonomiya natin kaya hindi tayo ganito? Ganun ba yun? Is that directly correlated? Tama. Kakagaling ko lang, Red, sa Hong Kong. Sa Singapore din recently. Yun na parang pag-uwi ko, wala. Every time, di ba? Parang mararamdaman mo na sana ganito yung Pilipinas. Tama. Pero kahit sa maliliit na bagay, sa Japan, for example, parang bawat sulok, parang pinag-isipan. Totoo. Na dito sa Pilipinas, ibang-iba ang kalidad ng buhay natin. And yun yung nakakatawa kasi if you are a headline reader, minsan makakasagap ka ng headlines na, ang promising ng economy ng Pilipinas. And to be honest, sobrang tagal ko lang naririnig na promising ang growth ng economy natin. Parang bumagsak lang ata siya in the headlines nung pandemya. Pero before and after that, it's always saying na para, tumataas yung GDP natin, tumataas yung economy. Totoo ba yun? Totoo siya. Kung titingnan mo yung datos, kasi ano ba muna yung GDP, di ba? Gross Domestic Product. Yun yung sukat natin na imperfect. Hindi naman natin talaga alam kung ilan yung produkto at serbisyo, di ba? The best we can do ay estimate natin ano yung halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na nagagawa natin. At yun ay lumalaki naman talaga mga around 5-6% every year. Mataas yun. Kasi sa US halimbawa, nasa bandang 2%. Sa mga advanced economies, 1-2% masaya na sila. Pero tayo 6%. Pero bakit? Parang hindi ko ramdam. Bakit ganun? Yun yung dispariting malaki. Correct. Ramdam mo ba siya? Totoo bang kinasabi, fine, according to the data, umaangat. Pero, according to yung amoy ng hangin, pag lumalabas ako every time, anong mali? Why does the data say it's growing but we don't feel it? Nakadepende kasi, Red, sa kung sino yung nakikinabang dun sa growth na yun. Kasi maaring lumalaki ang ekonomiya, pero kung puro mayayaman, middle class ang nakakaramdam, edi hindi nararamdaman ng mga mahihirap halimbawa. So, depende kung sinong tao ang pinag-uusapan natin. Okay. So, you would say na sino kaya ang makakaramdam sa klase ng growth na meron tayo? Well, ang pinaka-nakakaramdam, syempre, yung mga nakakaangat sa buhay pagdating sa income, halimbawa. Okay.
ang gusto kong indicator dyan, Red, halimbawa, yung dami ng Starbucks. Okay, yan. Oh, Okay. ganda. Yeah. Diba? Naging tambayan na siya. Pero sino yung tumatambay sa Starbucks? Most likely yung middle class, upper middle income class. Kanina umaga, doon lang ako. Oh, yun, no? Parte ka nun, parte tayo ng middle class. So, to be fair, lumalaki yung middle class. Actually, kung tingnan mo rin yung datos, yung bilang at porsyento ng may hirap, bumababa naman talaga, to be fair. At mabilis siyang bumababa. So, saan napupunta yung mga tao? Napupunta sila sa middle class. So, in a way, lumalaki talaga yung incomes at naradama yun na maraming Pilipino. Pero, ano na natin, itong mga classifications na to, pag sinabing below poverty line ka or middle class ka or anything, kahit sabihin mo middle class ka, parang hindi naman sobrang ginawa din ng buhay mo eh. No? So, parang feeling ko, hindi ba siya up for reassessment kung anong tunay na middle class at tunay na below poverty line or above poverty line, di ba? So, yung middle class kasi, Red, may 3 layer pa yan. Merong lower middle income, merong middle income, and then yung upper middle income. So, may mga layers pa yan. So, ganun kasi siya kalaki. And to be fair, yung grupo na yun lumalaki. Pero of course, kung nasa lower middle income ka, halimbawa kung may nagkasakit sa pamilya o nagkasakuna, may trahedya sa pamilya ninyo, madali kang mapunta dun sa level na mahirap. So parang vulnerable ka na maging mahirap kung nasa baba ka ng middle class na yun. Oh my God, sobrang ano. Pero yung data na to, when you're categorizing these people, do you think na they're using proper metrics? Yeah. Hindi rin. Hindi, maraming imperfections sa statistical parang system sanay ka magsabi ng masamang balita. Kaya maraming galit sa akin. Nakangiti. Dinadaan ko lang sa ngiti. So, teka, explain. Paano? Do you think now there should be more considered to measure what is middle class and I mean, kasi ngayon pag sinabi nating middle class ka, it automatically translates na sabihin ng mga tao, quality of life mo yan. Oh, middle class ka, so nakakaangat-angat ka ng konti, di ba? Parang ganun. I mean, totoo naman compared to siguro lower middle class or yung nasa poverty line, below poverty line. Pero, to be honest, ano bang standards ng quality of life yung binabasihan natin dito? Well, kasi actually, even yung mga studies, hindi sila nag-a-agree kung ano ba yung best definition ng middle class. Ang pinaka well-defined yung kung sino ba yung mahirap o hindi mahirap. Yun talagang every year meron tayong sukatan doon. Kung ikaw ay nasa pamilya na may 5 miyembro, tapos yung income ninyo ay nasa bandang between 10 to 15,000, hindi ko alam exactly or hindi ko matandaan exactly yung threshold. But may range na around that. Sabihin na natin 15,000 pesos. Kung nasa mas mababa ka doon, mahirap na yung pamilya ninyo. Yung income na yun per month for a family of 5. Pero kung mas mataas, ay hindi ka na mahirap. So actually, kung tutusin mo, Red, ang baba nung threshold, standard, diba? Pero about 20 million pa rin ang maituturing na nasa below nung 15,000 na yun. So ang dami pa rin talagang mahihirap. Pero as a proportion of the population, lumiit na siya. Kasi yung population natin, ilan ba tayong mga Pilipino? Nasa 115 million. So, hindi na siya kasing laki kaysa nung halimbawa martial law. More than 50% ang mahirap sa Pilipinas. Pero there's a danger then on relying on these facts masyado and parang inaano natin na hindi ko sinasabing wag mag-rely sa facts. Sabi ko lang. Pero may mga times na parang yung data is kind of like manipulated or tipong it shows a side of something na pag pinapresent mo, okay, guys, 20 million lang ang below poverty line. Pero honestly, yung mga above poverty line, hindi rin naman ganun ka ganda yung quality of life nila, di ba? Parang ganun. Well, it's not so much na may nagmamanipulate. Okay. Kung hindi, dapat alam mo lang how exactly we define these things. Na parang pinapaliwanag naman ng gobyerno, tulad ng Philippine Statistics Authority, to their best, best effort naman sila na ipaliwanag ano yung ginagamit nilang mga numero. So at least tayo, kung gamitin natin, dapat alam natin ano yung, saan nila hinuhugot yung mga numero na ito. I see. Meron akong nabasa dati na parang GDP, kasi yung usual buzzword ng mga tao pag sinabing i-measure natin yung ekonomiya ng isang bansa, which is basically, minimeasure lang naman nilang goods and import-export, ano pa ba, government spending, investments. Investments, yun. So, parang masyado siyang
incomplete to paint the picture. It's a good metric to start a basis from, I guess. Pero yung medyo incomplete siya sa totoo. Pero may mga nakikita akong parang measurements. Like sinabi mo kanina, dami ng Starbucks. That's one. May nakita akong very interesting. Sobrang tagal na nito, called the Big Mac Index. Oh, yeah. In which ang ginawa nila para malaman ng buying power ng citizens of one country is kinompare nila yung mga presyo ng Big Mac sa iba-ibang bansa. So, would you think something like that also helps sa mga ganyang klaseng studies? Actually, Red, very specific yung gamit ng Big Mac Index. Talaga? Okay. Ginagamit siya para malaman kung gaano kahina or kalakas yung currency mo compared sa iba pang currency tulad ng US dollar. It's a currency measure. Kasi halimbawa yung Big Mac, di ba ang ingredients niyan, yung patty, yung lettuce, yung meat, pare-parehas yan, di ba? Exactly. Sa lahat ng bansa. Pero bakit yung presyo niya, iba-iba? So parang yun yung gusto nating malaman, saan nanggagaling yung pagkakaiba-iba ng mga presyo ng Big Mac sa ibang bansa. So kung ikumpara mo yung presyo ng Big Mac dito sa Pilipinas, halimbawa, versus sa US, tapos ikumpara mo yung piso kontra sa dolyar, di ba? $1 is 57 pesos, di ba? So may diferensya. So yung gamit ng Big Mac Index ay inaalam natin, kinukumpara natin siya dun sa peso-dollar exchange rate. So yun yung pinaka-silbi niya. Medyo niche actually yung silbi ni Big talaga. Mac So hindi siya Index. masyadong maganda. Kasi yun yung number one na nakita ko pa nag-travel kayo. It's leading to my question na pag sinabi mong, grabe ang mahal ng dito. Kahit pag umorder ka ng Jollibee sa ibang bansa, parang, iba yung Jollibee dito, mas mahal, ganyan-ganyan. Diba? So parang, or kahit bumili ka lang ng kahit pag napapa-mental calculation ka kagad pag kino-convert mo, times 56, times 57. Correct. Diba? Sa dollars, ang ganong klase. So, pag ginanon natin yung proseso, ang usual na nangyayari is, ba't mas mahal dito? Diba? Correct. Ganon. And does that indicate na mas develop silang country? Or hindi pa masyado? Actually, Red, kung nagta-travel ka, I'm sure napansin mo na ang pagkain sa Pilipinas ang mahal, di ba? Compared sa halimbawa sa Thailand, sa mga nearby ASEAN countries, Vietnam, na mapapaisip ka, bakit ang mahal dito sa Pilipinas? 90 pesos lang to, ang dami ko nakukuha, di ba? Or kahit sa ibang bansa, at least binabawi nila sa serving size, di ba? So, hindi magandang sukatan yung presyo actually. Even sa mga more developed countries like Japan, although of course special case si Japan kasi hindi talaga nagbabago yung presyo nila for a long time. Pero hindi imperfect siya na sukatan kung mas mataas ang presyo sa isang bansa, mas maunlad. In general, in most cases ganun, pero hindi siya perfect na sukatan. So anong pinaka magandang sukatan for you? Kung ikaw tatanungin, kung paano masasabi na advance ang economy ng isang bansa? Mahirap na tanong yan. Alam mo, buong semester na tinuturo yan sa mag-enroll ka muna. So GDP not enough? GDP is certainly not enough. Okay. Yun siguro yung mensahe. Kasi by definition, hindi kasi talaga niya kayang sukatin lahat. Halimbawa, yung paglaganap ng droga o krimen, hindi niya nasusukat yun sa GDP. Na kahit na mataas yung GDP mo, pero ang daming krimen na nangyari, hindi siya sukatan ng quality of standards of living. Good governance din, hindi masyado nasusukat. Good governance. So kasi halimbawa, kung yung gobyerno gumasos ng mga malalaking highway, di ba yun yung ginagawa ng gobyerno sa ngayon, kaya kaliwat kanan yung mga tollways, construction. Pero kung nagdudulot siya ng mas maraming traffic, hindi rin siya nakakabuti in the long run. Nakakasama pa nga siya. Mabait pa yung sagot mo kasi ang sinasabi ko parang kung minimeasure ang government spending, tas hindi naman lahat ng government spending, pupunta talaga sa tong. I mean, it's an open secret, I guess. Alam mo yan, medyo alam na natin yung may corruption, may konting kickback mentality. Correct. Alam mo yan, baka nakaka-apekto yun ng economy natin. Vote buying din, di ba? Bumabaha ng pera tuwing eleksyon. Parte rin yun, yung mga ganong klaseng paggastos, halimbawa yung mga advertising, etc. During campaigns, part yun ng GDP, pero question mark kung ano ba talaga ang silbi niyan or dulot niyan sa welfare GDP ng mga assumes tao. na ang government spending is for
something na kailangan or positive, no? Parang ganun. Actually, agnostic siya, Red. Talaga? So, kahit na basta gastos siya sa isang gets. produkto or serbisyo na ginawa sa isang taon, pasok siya sa GDP. Kaya halimbawa, Red, ang favorite example ko sa klase ko, yung mga POGOs, yung mga online gambling ng mga Chinese. Yeah. Diba, nung pumasok sila before the pandemic, kaliwat kanan yung properties na binili nila, yung mga buildings, etc., restaurants na tinayo para sa kanila. So lahat yun nakadagdag sa GDP. Pero ang tanong, ito ba yung klase ng gastos na gusto nating makita sa Pilipinas na 'di ba later lumabas na may mga torture chamber, may mga malala. kung ano mang mga up stuff na nang dinulot nun, 'di ba? Yeah. So, bakit support economy na? Yun ang pinaka-question. Oo. Anong many factors? Bigyan mo ako ng top of the head. Anong pinaka-factor na? Ang at the top of my head, yung learning poverty crisis natin. Okay. Na kung sa unang tingin, tungkol ba sa economics yung edukasyon? Pero sa totoo lang, ang laking bagay niyan pagdating sa paglago ng ekonomiya natin. Kasi kung 90% ng mga grade 5 ang hindi naintindihan ng binabasa nila, and yun yung definition ng learning poverty, by the way. Yeah, parang I read somewhere na yung literacy rate natin is at an all-time low. Tama ba? Actually, mataas yung Mataas literacy ba? Okay. rate. Pero kasi, syempre kung nakakabasa ka, iba yun dun sa kung naintindihan mo ba yung binabasa mo. Okay. Yun yung learning poverty. Well, pag ako nag-promote ako ng mga shows ko sa Facebook, at ang comments ko, kalahating, saan yung show, anong oras, magkano, nasa poster naman lahat. Doon mo malalaman pa lang, may index na kagad ng reading poster index ay mababa. Okay? Reading comprehension. Yeah. So yun, that's I guess a very good example of it, no? So is that rooted on educational institute quality, ganun? Correct. Okay. So actually, yan yung isa sa magandang aralin, Red, sa economics kasi hindi ka mauubusan ng mga problema na pwede mong ungkatin. Ang saya naman ang ginagawa Parang may niyo. infinite na research agenda ka, edukasyon lang yung finokus mo. Kasi para siyang vicious cycle na halimbawa kung yung mga hindi kagalingan ng mga estudyante, sila yung nagiging teacher sa elementary, sa high school, edi ano yung kalidad ng tinuturo nila sa mga kabataang Pilipino. And then para siyang vicious cycle na tinatawag na paulit-ulit yung mga kamalian, yung bad quality, etc. Yun yung dapat nating ayusin. Dapat mag-focus talaga tayo sa education system ng Pilipinas. Malaking bagay ang edukasyon, I believe. Ako, naramdaman ko rin siya. When I was a student, I feel like masyado siyang narrowed down. I feel like parang kunwari kung creative thinker ka, you don't excel in it. Parang ganong klase. So ako, very average student ako. And then, so it could deal a blow in my self-esteem kasi parang inisip ko, wala pala akong ibubuga kasi hindi ako magaling sa science, hindi ako magaling sa math, mga ganong klase. So, minsan yung academe kind of like narrows it down din at the same time. And private school educated ako. So parang, kumbaga, ginastos na ng magulang ko. Tapos di ko pa rin nakuha. Kumbaga, parang I felt left out. Yun yung mga nangyayari sa mga ibang education. And honestly, yung problem ko na yun is minuscule compared to yung mga na-experience ng ibang tao na, Diyos ko, kung ano-ano na lang, I think, kulang yung facilities, kulang yung libro, kulang yung oras, kulang yung teachers. I think, ganun. So, ayokong pag-usapan kung paano i-solve yung educational system kasi parang the next 2 seasons yun. Pwedeng mabuo yun. Siya. Pero, so, one, you would say, education. Lalo na ngayon, I think we are a very young country. There's a lot of youth. Parang ang average age natin nasa mid-20s or something like that. Yeah. Parang ganun. Around that. So parang I feel like nakasalalay sa kabataan ang future natin. So pero kung pangit yung quality na education na nakukuha nung malaking parte ng kabataan na yun, edi hindi rin ganun ka-promising. So, bukod sa young, kasi actually Red, yung mga, halimbawa yung mga government people, they like to say sa mga prospective investors na we have a young population, etc., dito kayo mag-invest. Pero, young population nga, pero poorly educated, edi parang hindi rin siya attractive na, parang hindi siya selling point. Kailangan mo ring iangat yung education ng kabataan na yun.